Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang Pangulong Bongbong Marcos ay tuluyan na raw arestado matapos ang isang selyadong operasyon ng mga otoridad sa gitna ng madilim na gabi. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa camera ang panginginig ng mga security detail habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang pinakamataas na pinuno ng bansa ay kasalukuyan na raw nasa ilalim ng kustodya ng batas dahil sa mga krimeng pilit na ibinaon sa limot. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga tinaguri ang killer evidence na matagal nang hinahanap ay isa-isa na raw isiniwalat sa publiko sa isang selyadong pagtitipon. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina ng hudikatura, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na nagpapatunay di umano sa bilyon-bilyong pisong nakatago sa mga lihim na vault sa labas ng bansa. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang bawat ebidensya ay tila isang pako sa kabaong ng administrasyong ito. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang posisyon? Minsan may nagko-complain na yung ating voice is not that, good. But my alindog is always good. Actually, inapoy-apoyan na nga ako kanina. Inapoy-apoyan naman ako kanina, di ba? So, okay. You like the pasabog, ha? By the way, lumabas na ba si Remulla? Huminga na ba? Magpapasko na. Kailangan niyang huminga. Kailangan siya magpakita sa kanyang pamilya na humihinga siya. Di ba? Kailangan mong okay, crystal clear, sabi ni King RM. Thank you, Palangga. So, kailangan ni Bonjing Remulla na magpakita ng proof of life. Kasi, nag-send siya ng message sa, hi Casey, thank you ulit. Nag-send siya ng message sa media na fake news daw ang sinasabi kong siya ay nakaratay o inaratay. Sabi ko nga, lahat naman tayo pwedeng aratayin dahil hindi naman tayo hindi naman tayo si superhero na hindi tayo na mamatay-matay o hindi tayo nagkakasakit, mga ganon. Ang sinasabi ko dito, Remulla, kung ako ay fake news, na ikaw ay naka-confine, nakalabas ka na ba, na-admit ka sa St. Luke's, okay, dahil sa iyong karamdaman, karapatan ng taong bayan, dahil pinapalamon ka. Jutang ginin na kayong lahat. Lalo na kayo sa Congress. Mga buwaka ng genimes ninyo. Lalo na si Migaon. Yun na si Migaon. Okay? Actually, hindi ko pa na-topic dahil sobrang busy ako nagpapa-yaman. No, chika boom lang. I'm just busy, in the past few days, Parang meron pa ako ng konyo drama may kausap kasi ako ng Inglesera, kaya, medyo nahawa ako ng konti. But anyway, going back, okay? Kayo dyan sa Kongreso, makinig kayong mga yawa kayo. Asan yung pangkulam ko? Migaon, ikaw ha? Lahat kayo na nag-e-enjoy, wala kayo sa Congress ngayon. Ang karamihan sa inyo ay nagbabakasyon kayo gamit ang pera ng bayan. And inaabangan namin yung mga allocations dyan sa 2024 budget. At hindi namin kayo tatantanan. Okay? Dahil sabi nga ni baby girl, Sas, hindi mo pera yan. Hindi nyo pera yan. Hi, Baines, Lorena, Dandanan, how are you? Si Migaon. You know, Migs Gaon or Migs Bigaon. Okay? So, lahat yan sila dyan. So, galit na galit sila sa atin. Okay? Yung mga inayupak, sila na yung nag-suppress ng malayang pamamahayag ng karapatan ni Ka-Eric, ni Lorraine Badoy at ni Pangulong Duterte because nadagikan sa masa para sa masa, yung program nila na laban sa bayan, 'di ba? Sila na yung nag-suppress. So actually napanood ko yung explanation ni lawyer na dating presidente Pangulong Duterte na pareho kami even
I'm just a regular person like you guys, 'di ba? Ang ating pagsasalansan doon sa suspension na ginawa ng MTRCB and now the NTC, pareho ng sinabi ni Pangulong Duterte na walang specific violation. Kasi sinabi nila, maybe o alleged violation. Yun yung reason nila. See, ganito yung kung gaano ka-ginayupak na ito. Pero alam ko, dahil kayo ay excited na sa ating pasabog. Alright, tutuloy-tuloy na ba ako? Okay. Mga kababayan, so, nung nakaraang araw ay chinika boom boom ko sa inyo na tinatraidor na nga ni Kuting itong taong bayan at nilalapastangan niya ang ating konstitusyon. Dahil wala na nga tayo sa ICC. So, paglabag sa karapat sa batas ng Pilipinas at pagtatraidor, pagtataksil ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaloslos. Dahil si Ginayupak na Tambalulat naman sila Ginayupak eh. Kaya masarap silang gawing nilupak. Mga Ginayupak, gagawin kong nilupak. Para kayo ay maging pak. Di ba? Pak. Di ba? At kayo ay gagawin kong what? So anyway, alright. Ngayon, mga palangga, ang mga eksena sa banga, nandyan na sa Pilipinas. Di ba? Sinabi ko sa inyo, ang mga kasabwat, okay, ni Tambaluslos, ni Lisa, na mga taga-ICC para what? Para mag-imbestiga or nag-iimbestiga na, di ba, in-expose ko sa inyo yan, with Trillanes. Kasama nila ngayon para nga idin si Sara and later on, possible na kapag nabigyan na ng warrant of arrest yung mag-ama, ay kunyari harang-harangin ni Kuting, I know, hindi maganda yan. Kasi pinangimasukan tayo. Meron tayong soberenya. Palaya, hindi nyo dapat ihulihin i-arrest si Sara. Hindi nyo dapat pwedeng idalhin sa higyan. Mga ganon. Si Pangulong Duterte, dating presidente yan. Yun yung mga possible drama ni Kuting para mag-gain back niya yung support ng taong bayan. But Kuting, Lisa, you're not gonna win, darlings. Evil darlings. Hindi kayo mananalo, mga jutang genemas nyo. Dahil kailangan nyo pa magbayad ng mga jutang, mga makyoho, okay, na mga vloggers, na bayad ang bawat hininga nila, pati dugo nila, kahit madumi at, maitim na dugo nila, ay binabayaran nyo gamit ang pera ng bayan. At kahit ano pa, kahit ilang milyon ang ubusin yung pera, okay, sa mga vloggers at kayo ay hindi tumitigil sa kakakalap ng mga pwede nyong ibalandra sa kay Maharlika, never ever kayong magwawagi. Ang talo dito, mga kababayan, ay pera ng taong bayan. Kasi yung binabayad nila, pera ninyo. Yeah, Minda Diaz, yes, the 450 billion unprogrammed fund. Actually, hindi lang yan, may 700, almost 700 pa daw yan. But anyway, we were just waiting for that 2024 budget para ma-scrutinize natin yan. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang eksena dito sa banga ay yung mga drama ni Kuting na kunyari later on, pag na-arresto gusto arrestuhan ng ICC Inday, kunyari siya ang savior. Siya si Superman. Di ba? Siya ang tagaligtas kunyari ni Pangulong Duterte at ni Inday. At sabi ko nga doon sa vlog natin na pwedeng tuluyan sila, pero sa tingin nyo nga, papayag ang taong bayan, pwede magdanak ng mga patak-patak ng ating buhay. You know what I mean? Alam niyo ibig sabihin ba? Pwede magdanak ng hindi ka nais-nais na mga likido sa ating lupang tinubuan. Dahil sa kuting at ahas at tambaluslos na ito. At hindi papayagan ng taong bayan na panghimasukan tayo ng mga taong ito na wala namang alam sa sa tunay na nangyayari sa ating bayan, kundi dahil tayo ay pinagkakanulo ni Kuting, ni Lisa, ni Tambaluslos sa mga banyaga at mga taksil na kasabwat nila. Dahil may mga kasabwat silang banyaga
You know? Alam niyo na kung anong ibig sabihin. Mga banyagang nakikipagsabwatan si Lisa para idiin si Duterte, si Inday, dahil nga ang kanilang plano ni Tambaluslos ay si Martin ang papalit sa kanya pag siya ay tinamad. Padako pa roon na ako sa ating expose. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, mga kapalangga, i-record nyo tong bunganga ko, you know? Dahil forever tong tatatak sa social media world. Okay? Lingid sa kaalaman ninyo. Okay? Ano ba title natin dito? Baka ma-miss natin. First Gentleman Kuting kasama sa narco list. Okay? Aimee lumuhod. Lingid sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. Kaya pala hirap na hirap si Senator Aimee now at nag-utter siya ng mga salitang sana kung nakakapili ng kamag-anak, mga ganong chuchu, di ba? Okay. Kaya nga challenge ito kay Senator Aimee. Noong 2017, hi Remy, hi Susie, okay? Noong 2017, mga kababayan, are you ready? Hold your breath, okay? Ten, 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 ten. Lisa, tagos yan sa kipay mo. Alright. 2017, ayon sa puting ahas, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting ng Norte sa narco list. So, hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. So, I challenge you, Kuting, buha ka nang inan yung lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Aimee, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay, you know, kakausapin niya, ayusin niya na umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, you know, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second, inaugural, you know, what do you call it? State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. And I hope, Pangulong Duterte, lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito. Inosente ako. Okay? Wala akong kasalanan. Ako ay walang kamuwang-muwang. Okay? Kunyari, kapapanganak ko pa lang. So, nagsisimula pa lang ako magsalita. It just so happen, yung salitang yun, nanggaling yun sa mga tao mismo na naka-witness ng pangyayari. Okay? So, ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap, naaayusin nila itong pagiging involved ni Kuting sa polboron. Pero tuloy-tuloy, dahil, mga kababayan, nung time di ba, na 2016 election, okay? Natalo si Kuting. Maliban doon sa manikluhod si Aimee, ay si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpulboronic ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito, okay? Ayon sa aking puting ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Aimee, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi, pero ito yung konteksto ng kanang mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo. Actually, hinarap niya
Kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, labanan natin. Sabi niya, ang Smartmatic, alam mo, Marlica, di ba? Mga ganun mga interview ko sa kanya. Ang Smartmatic nandiyan dyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng mga automated election, kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting. Pero again, after niyang manalo, nga wala na kasi lingid sa ating kalaman, based sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong, nakipagsabwatan pala sila at ang asawa niya. Okay, balik tayo kay Kuting. Okay? So, yun yung chika boom boom ng aking puting ahas. Alright? Na hindi kayang harapin ni Kuting kasi ineffective. Talagang incompetent siyang leader dahil, mga palangga, pag si Kuting ay inabot ng tamad, magkukulong sa kwarto, magmumukmok, at walang sino mang makakapagpalabas sa kanya kapag hindi na siya ready. It's the same thing ng ginawa ni Kuting noong bombing and lindol sa Surigao. Ito recently lang, December 2 and December 3 event. So, dahil hindi niya kayang, he is not a leader. He is a pulboronic person. Okay? Kamero, lahat na ng kasamaan nasa kanila. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Enrico, thank you. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Kung hindi niya kayang harapin, mga kababayan, ang sarili niyang problema. Kaya how much more ang problema ng 110 million or so Filipinos? Kung hindi niya kayang bumangon sa sarili niya dahil lugmok siya sa pulburon, paano niya pababangunin ang taong bayan? Yan ang tagline niya, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Ang pinabangon ng mga hinayupak, ang mga smuggler, ang mga pulboronic, the reason why, mga kababayan, ngayon pinagtagni-tagni ko na based doon sa mga statement ng ating puting ahas. Kaya naman pala, kasama nila balikan natin to. Kasi yung mga kakilala pa lang sa akin, baka na-miss nyo to. Okay, kaya naman pala, yan si Mark Sayarot na nahulihan ng 2 tonelada, okay, na-intercept yung kanilang mga epektos papuntang Australia, mga kababayan. Ano pa lang, pulburon pa lang pinag-uusapan natin dito, ha? So yan, okay, yan si Mark Sayarot ay kasama nila sa kanilang state visit. Bago na sa kote yan ng PDEA at ang grupo ng mga, ating mga authorities ng hinuli yan. Na-vlog ko na yan paulit-ulit na lang. Nire-remind ko lang kayo, the reason why pala, kaya lagi niyang bit-bit ang pulburon dealer, pulburon manufacturer. Kasi he's part of it. Okay? Mga kababayan, imagine niyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Mark Anthony Sayarot. Ako ba ang nagsabi na siya ay pulboronic? Nahuli siya, nakita niyo yung mugshot. Non-bailable, pero nakakalaya. Dahil, sinabi ko nga sa inyo, binibigyan pa ni Kuting, ayon sa puting ahas dyan, ng PSG. Imagine niyo, sinisira na niya yung kinabukasan ng Pilipinas, kumikita sa pulburon, lahat, tapos binibigyan pa ng ng security ni Lisa Ahas at ni Kuting at ni Tambaloslos. Jutang ginina palangga, luging-lugi ang Pilipino dyan. Ako ba ang nag-invento na si Sayarot? Ayan ang kanyang mugshot. Ayan yung time na nahuli siya noong November 18. Yan din yung picture na magkasama sila ni Kuting. That was September, nung first time silang pumunta dito sa New York. During itong nananalo siya ng 2022 because of the Smartmatic help. Alright? So ngayon, imagine ninyo. Kaya si Pangulong Duterte, sabi ko, may hawak na alas yan. Hindi lang yan ang alas na sinabi ko sa inyo. So ngayon, ito na ang challenge ko, Senator Amy. And ikaw din, Daryl Yap, makinig ka, direct. Kaibigan ko yan eh. Pero kahit kaibigan ko yan, pag may mali yan, kaya kong pitikin ang tenga niyan. Okay? Makinig kayong dalawa ni Senator Amy. Senator Amy, alam ko na ipit ka na. Okay? Mag-usap tayo masinsinan. Ikaw direct, kasi kaibigan ka, di ba?
mag-ano ka, mag-advise ka. I don't know kung paano mo siya ina-advisean. 'Di ba? I know na ikaw, punta mo na to kay Daryl Yap. Ikaw, Direct Daryl Yap. Nakikita ko yung mga post mo. Kahit pa paano, nag-like, sharing, nag-share tayo ng mga chuba-chuchu. Okay? Nakikita ko yung andyan yung nag-aalab ang iyong puso para sa tao, para sa katotohanan, para sa taong bayan. Right? But, pwede ba, i-advisean mo ang iyong Manang Amy, Senator Amy, na mamili siya. Taong bayan o kapatid niya? I know it's hard. Alam kong mahirap pumili between kapatid. Dugo at laman mo yan eh. Di ba? Mahirap pumili. Di ba? Dahil dugo mo yan, kapatid mo yan. Pero naman, Senator Amy, sabi ko nga, may sala ka dito eh. Actually, may sala tayong lahat. Dahil, what? Bumoto tayo ng pulboronic, sumuporta tayo ng pulboronic. Pero I will take it back again. Paano naman tayo nagkasala? Hindi naman tayo nagpupulboron. Hindi naman tayo nagnanakaw. Di ba? Nabudol tayo dahil ang sabi sa atin, ibabangon muli. At I'm glad dahil yung mga tao dito na hindi bumoto kay Kuting, ay talagang tama kayo. Alright? So ngayon, Senator Amy, I challenge you. Lagi kong binibigyan kita. Magtatapos na yung taon. Hindi ako nagbibiro. Hindi niyo ako bayad. Wala kayong pwedeng ibato sa akin. Sinuportahan ko kayo. Wala kayong ni isang one-liner na sentence o text ko sa inyo or video message or recording or whatsoever na maipoproduce na ako ay humingi sa inyo ng pabor. Senator Amy, baka naman. Diba? Wala akong ganun. Hindi ako katulad ng mga vloggers na nabubuhay sa payola. Sanay ako magbanat ng buto. Diba? Naikwento ko na yung buhay ko sa inyo. Working student ito, Day. Maagang na jaundice. Habang nag-aaral, gumigising ng alas 4 ng madaling araw, naggagayak ng mga paninda papuntang eskwela na yan. Witness yan, mga college friends ko. Naggagayak na mga paninda ko para sa mga college friends ko, kaya thank you dahil bumili kayo. Okay? Para makapag-aral lang. Din sa hapon, nagtatrabaho sa fast food. Talo ko si Ani Batong Bakal. Tatalbugan ko yan. Din maagang na jaundice, hindi tumigil sa pangarap. Okay? Habang nag-aaral, jaundice ang lola mo. O, tuloy pa rin ang ligaya, di ba? Ganon. Kaya kong harapin ang challenge. Hindi katulad mo, Kuting. Okay? Konting kibot lang, natutulog ka na para kang mantika. Right, Miss Susan Ogario? Ngayon, balik tayo kay Senator Amy. Hindi ako katulad, at ano ba pinag-uusapan natin dito? Tawag dito. Ang question ko pala, wala kayong maibato sa akin kasi nga, hindi niyo ako bayad. Walang kayang tumapat. Ipagyayabang ko yan. Walang kayang tumapat sa akin ng bayaran. Kasi kapag bayad ka, kahit 5 piso, 10 piso, 100, 200, 200, 2 milyon, ibig sabihin wala kang kaluluwa, wala kang kredibilidad. And you can't find any evidence na magpapatunay na si Maharlika ay sinungalingan ng pera. Wala. Yan ang binintang sa akin dati ng mga dilawan na ako ay bayaran ng mga Marcos. And now, dahil kinikriticize ko at inilalabas ko ang kadyotaan ni Lisa, yung hinayupak na yan, na nagpapatakbo ng Pilipinas. Okay? Ngayon, kung kayo ay may ginawa sa akin na ako'y nanghingi ng pangkain o anything, ilabas nyo. Pero wala kayong mailalabas. So that's why I challenge you, Senator Amy, na mamili ka. Ang kapatid mo o ang 110 million Filipinos na naghihirap dahil sa pagkonsinti mo sa mga kapatid mo. Kung totoo ka sa iyong salita, Daryl, baka hindi nanonood si Senator Amy. I hope nanonood ka. May kaibigan ba si Daryl dito? Inform Daryl Yap. Sabihin mo kay Senator Amy na mamili siya na gusto na naming matapos ito. Dahil hindi, sabi ko nga, Senator Amy, papatayo kita ng rebulto. I promise that. I will spend money for your rebulto. Pag nagsalita ka, dahil mahal mo ang Pilipinas,
bukelya mo na yung kapatid mo. Alam ko mahirap. At alam ko hindi lang ikaw ang galit na galit. Even ang mga iba niyong relatives. Dahil sa ginagawa ng kapatid mo at ng sister-in-law mong aswang na butod. Di ba? Kung mahal mo ang bayan, Senator Amy, lahat tayo mamamatay. Okay? Sana, pag dumating na yung mga time natin, dumating na yung time mo, titingalain ka ng tao dahil pinili mo na ipagtanggol ang 110 or so million Filipinos sa isang personalidad na it just so happened kapatid mo, mga palangga. So mamili ka, sabihin mo sa taong bayan kung ano ang real deal. Okay, gusto niyo yung susunod na expose? Mga kababayan, di ba sinabi ko sa inyo na nung nagmas